Magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayong linggo, nasa ikatlong linggo na po tayo ng Adviento. At itong linggong ito, tinatawag nating Gaudete Sunday. Ang kahulugan po ng Gaudete sa Ingles ay rejoice. Bakit po tayo dapat magalak? Dahil malapit na po ang Kapaskuhan. Rejoice for the Lord is near. Rejoice for the Lord is near. At inyo pong napansin na ngayong Adviento, dalawang kulay po ang inyong napansin na ginagamit ng pare. Purple at saka pink. Purple signifies or symbolizes prayer, penance, and preparation. Pero sa ngayong linggong ito, ginagamit po natin ay rose or pink. Rose. To symbolize joy. To symbolize joy. So, past halfway na po tayo para sa Kapaskuhan. So, ang tema po ngayong linggong ito ay 3 letra lang po. Joy. Sa Tagalog ay galak o kagalakan. Kung inyong napakinggan po yung first reading, ano ang sabi? Shout for joy, be glad, sing joyfully. Ano ang sabi ng Salmo? Cry out with joy and gladness. Ano ang sabi ni Saint Paul to the Philippians? Rejoice in the Lord always. He is near, for He is near. The key word is always, ha? Hindi lang ngayong linggong ito, hindi lang bukas, kundi palagi, rejoice in the Lord always. So, 3 letra po, joy. Ewan ko kung, well, I think naabutan niyo yung patalastas eh. Yung sa tissue, joy, malambot. Diba? Alala ko, naabutan niyo yun. Joy, malambot yung patalastas. Ang taong masaya po ay mayroong malambot na puso. Mayroong malambot na puso. Ang tanong po, bilang Kristiyano, papaano kaya natin maipapakita sa ibang tao ang kagalakang paparating na sa Kapaskuhan? Ang kagalakan ng Kristiyano, paano natin maipapakita? Ngayong araw, sa ating gospel, ang ating gospel po ay according to Saint Luke. At mayroon siyang pinapaalala sa atin ng mga bagay na makakatulong para maipakita ang kagalakan sa ibang tao. Kristiyanong kagalakan. Christian joy. Sabi sa gospel, be generous. Saint Luke calls us to be generous. Ano ang sabi? Whoever has 2 cloaks should share with the person who has none. Share with the person who has none. Magbahagi po sa iba. And whoever has food should do likewise. Magbahagi po tayo. Ang taong puno ng galak ay taong marunong magbahagi. I called two of my friends. Tinawagan ko po sila. Sabi ko, gusto po ba ninyong magbahagi ng inyong blessings para sa mga nasa kulungan? Thankfully, silang dalawa ay they responded naman. At sila ay nagpadala para sa mga taong nasa kulungan. So, tumulong po sila. And I believe sila ay mga taong puno ang puso ng kagalakan. Well, we give people hindi upang busugin sila. We share to them so that para maramdaman nila na may pag-asa, mayroong Panginoon. At para sila ay magalang. Makaranas ng pag-asa, kagalakan, at makaranas na mayroon palang Diyos.
na nagbibigay ng pag-asa. Pangalawa, Saint Luke reminds us to be righteous. Anong sabi dito? To be just. Anong sabi sa gospel? Stop collecting more than what is prescribed. Stop collecting more than what is prescribed. Yung tama lang po, huwag magmalabis. Huwag magmalabis. Meron naman talaga pong mga tao na na pag binigyan ng bonus, instead na para sa lahat, yung intention, sa kanya lang. Ano pong ibig sabihin nun? Pagmamalabis. Iniisip lang ang sarili. Gusto sa kanya lahat. Gusto siya lang ang masaya. Siya lang ang masaya. Ano kaya ang mundo natin? What kind of world would that be if we don't know how to share? Ano kayang mundo natin, itsura ng mundo natin kung mapagmalabis tayo sa isa't isa? Ang gulo siguro, Ang gulo siguro. What kind of Christmas would people experience kung ganun tayo? Siguro madilim na Christmas, na Kapaskuhan. Walang bituin na Kapaskuhan. Malungkot na Kapaskuhan. Ngayong linggong ito, we call it Gaudete Sunday, third Sunday. Rejoice Sunday. At si San Lucas, tinatawag po tayo through St. John to be generous, to be just, to be righteous, to be truthful. Ibig pong sabihin, to spread the joy who is Jesus to others. Para po maranasan nila na may pag-asa. Para po maranasan nila na may paparating na Panginoon.